Tayo mga kapatid ay sandali tayong manalangin sa Panginoon. Amen. Maraming salamat Panginoon sa gabing ito po naming pag-aaral Panginoon. Turuan po kami sa aming pag-aaral, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, salamat po sa mga salitang amin narinig, sa aming mga tagapanguna. Panginoon, bless them. Sapagkat marami po mga iglesia ang hindi nabibiyayaan ng direktang communication from the spiritual leaders. But we are so blessed and we are so privileged to have our spiritual leaders in us for most of our gatherings and fellowship. Panginoon, salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat din po sa aking mga kapatid, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy mo po kaming pagpalain, Panginoon. At Panginoon, bago po kami magsimula, Panginoon, tinataas ko po ang Pilipinas, ang India, and the rest of the world, Panginoon, na wala pa pong COVID vaccinations. Panginoon, ikaw po ang magpadala ng tulong sa kanila at gabay. Pagpalain mo po sila, wherever they are. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon, at nagpapalaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Just going to go back mga kapatid on this. We are in mga kapatid, we are in Joshua chapter 11. And this was about the defeat of the Canaanite armies. Doon sa chapter 11 mga kapatid, chapter 1, and it came to pass when Jabin, king of Hazor, heard these things. Yung heard na yun mga kapatid, that was when king of Hazor, Jabin, narinig niya mga kapatid na yung northern, yung southern part ng Canaan was already defeated by the Israelites. So narinig. Alam niyo mga kapatid, whenever you succeed, I believe yung excellent, Sister Alice, you cannot hide excellence. Ang taong magagaling, hindi mo pwedeng itago eh. People who excel in everything they do. Kaya, makikita natin mamaya as we go along, importante sa isang Kristiyano, lalo na sa ating mga Kristiyano mga kapatid, you excel in what you do. Ginagalingan. Amen ba? Hindi yung gusto mo lagi, ay dapat ang ang aking per ora garine. 20 pounds per hour. Tanungin mo ang sarili mo. Commensurate ba yung sweldo para sa galing mo? Baka naman ang trabaho mo pang 5 pounds lang, pang $5. Tapos ang inihingi mo ang taas-taas. Galingan mo muna. Kasi Sister Alice, hindi mo pwedeng itago ang excellence. You cannot hide it. You will bloom. Kaya yung tagumpay ng mga Israelites, talagang well-known. Kaya nung dumating yung dalawang espiya, di ba, nung pinadala ni Joshua yung dalawang 2 spies sa Jericho para mag-espiya, kaya nakilala nila si sino nga yung babae na yon, Brother Johnny? Yung patotot? Rahab po. Si Rahab, diba? Sabi ni Rahab, ay, bantog na bantog ang pangalan nyo. Natatakot nga kami sa inyo eh. You cannot hide it. Ganun ang gagawin ng Panginoon, Sister Maribik. Sabi ng Panginoon, if you obey, God will lift you high above so that all the nations of the world will see that you are blessed by the Almighty God. Tataas ka ng Panginoon eh. Hindi mo na kailangan magbuhat ng sarili mong bangko, Sister Elaine. Because Diyos na rin ang magbubuhat niyan para sa'yo. Amen ba? Hindi mo na kailangan i-post sa Facebook ang tricycle mo nabili, ang kambing mo nabili. Hindi mo na kailangan i-post. Amen ba? Pagpasok mo sa bangko, Cecil Kuwanag, naku, tatawag yung manager na yan. Sample, Sister Cecil, uwi ka na sa Pilipinas, no? Alam ng bank manager, ma'am, kailan kayo pumunta? May 25, alas 9. Naku, i-inform niya ng guard. Guard, psst, dito. Bukas may darating dito si Miss Cecil Kuwanag, milyonaryo, VIP client. Ha? Kailangan maglatag ng red carpet. Pag dumaan pa lang, pag muba, saludo lahat kayo, bow. Bakit? Itataas ka ng Panginoon. Amen ba mga kapatid?
Hindi mo may mga tao kasi kailangang ipagyabang, laging ipagyabang, dapat ganito ako. Sa Pilipinas, Kapitan del Barrio ako. Hindi mo na kailangan pagyabang yun. Because the Lord will lift you high, high above. Tataas ka ng Panginoon. Now, ito nangyayari dito mga kapatid, in verse 1 pa lang, Sister Aurelia. Itong mga kaharian na to, sa takot nila, nag-assemble sila together. They want to stop Israel now or never. Yun ang gusto nilang gawin. Alam mo sa Pilipinas, Sister Grace, napapansin ko lang naman ito. Pag may mga taong umuunlad, sample may kapatid na umuunlad, ang mga Pilipino hindi sanay na gano'n, hindi tayo sanay mag-incorporate ng business. Yun ang problema natin eh. For example, may namatay na magulang, may 10 hektarya, Sister Alice. Sa halip na, oh kuya, ate, magawa tayo ng subdivision. Ang gagawin magkakapatid, Sister Ellen, alam mo ang gagawin nila? Maghahati-hati, pababakuran, palalagyan ng barbed wire, palalagyan ng tinik para walang pumunta doon sa kabilang bakod. Ito ang guhit. Walang liliban dito. Kaya away-away, laging pinag-iinggitan. Ganun ang ginawa ng mga kaharian ito. Kung ako ang nasa ibang kaharian, nakikita ko na nanalo yung Israelite, ay gagawin ko yung ginawa ng mga Gibeonites. Yung mga Gibeonites, matalino. Ang Gibeonites, mighty man of, valiant warrior sila, ha? Mighty man of war. Pero kahit malalakas sila, Brother Matt, alam nila na itong Israelita na to, hindi naman malalakas ang mga Israelita eh. Ang malakas sa Israelita because they are guided and being fought by God Himself. This is scripted, Sister Alice. Scripted ang laban na to eh. Sinasabi ng Panginoon, bukas bibigay ko sa iyo yung kalaban mo. Scripted. Amen ba mga kapatid? Walang kahirap-hirap. Scripted. Itong mga itong mga kaharian na to, nagsanib-sanib pa. Alam naman nila wala silang magagawa eh. Sa Pilipinas gano'n, sa halip na magsanib-sanib yung mga puwersa na magkakapatid, sa halip na magtulong-tulong para umunlad, away-away. Kaya, alam mo tama ang kasabihan mga kapatid eh. United we stand, divided we fall. Kahit sa mag-asawahan, lagi ko yung sinasabi, kayong dalawa, wala na kayong ginawang mag-away. Paano kayo uunlad? Ang lalaki ng kinikita, Sister Cecil. Pero hindi magkasangga. Laging magkasalungat. Ang isa paabante, isa paatras. Ang isa pakaliwa, ang isa pakanan. Paano kayo uunlad? The only way to succeed, unite. Itong ginawa ng mga kaharian, alam naman nila matatalo sila. Ano pang itinuturo ng itong ating mga kwento na ito, Sister Elaine? Kapag tayo ay nagtatagumpay, Sister Grace, kapag ikaw ay nagtatagumpay sa buhay, tandaan mo, when you are successful, Sister Elaine, you are going to become a target. Humanda ka. Sino bang kakandidato? Si Vice Governor Charmy ng Masbate, si Mayor ng Amat Albutra ng Quezon Province. Pag tumakbo kang presidente ng Pilipinas, pag tumakbo kang gobernor ng isang rehiyon, Sister Arlene, ito mga kapatid, hindi ito para sa mga faint-hearted. Iba ang takbo, iba ang galaw ng mga yan. Pag tumakbo ka ng mga nasa matataas na level ka na, pag nagtatagumpay ka, Sister Maribig, magiging target ka, kaiinggitan ka. Amen ba? Tandaan mo yon. Kaya kung ayaw mong kainggitan, abay, huwag ka na lang magtagumpay. Magpatalo ka na lang ng magpatalo para hindi ka kainggitan. Kasi pag ikaw ay nagtatagumpay, Sister Aurelia, sample, ikaw ay ganito, dati kang ganyan, dati kayong magkakasama, yung mga miserable ang buhay, may association yan. Yung mga iniwanan ng asawa, may association yan. Tapos nakakita ka ng boyfriend, nako, sino na naman yan? Nako, alam mo kapatid, lulukuhin ka lang yan, iiwanan ka rin. Ganyan. Kaya pag nagtatagumpay ka, tumutandaan mo na magiging target ka. Ganun ang buhay. Kaya humanda ka. Huwag yung iiyak-iyak ka kasi naapi ka. Kasi nagtatagumpay ka eh. Ganun talaga ang buhay. Pag nagtatagumpay ka, humanda ka maging tampulan ng mga tawanan ng mga tao. Pero okay lang. Okay lang kung tawanan ng mga tao, nagtatagumpay ka eh. Ganun talaga. Amen?
Ang mahirap kasi sa tao, Sister Elaine, alam mo sa tao, mahirap din yung walang ambisyon. Yung walang kapangapangarap sa buhay. Ganito na lang ako. Hindi na ako uunlad. Hanggang dito na lang ako. But the true mark of a champion, Brother Matt, are people who pursue. People who don't care what other may say. They don't care. They don't give a damn of what people will say. If you keep, tamang kasabi na matatanda, Sister Grace, kapag sa iyong paglakad, ikaw ay tumigil sa bawat kahol ng aso, hindi ka makararating sa iyong paroroonan. Lagi mo tinitigilan ng mga asong tumatahol. Hayaan mo sila, aso sila eh. Alam naman magkwak-kwak sila, aso sila. They have to bark because they are dogs. You have to let them bark because that's what they are created for. But your job, Sister Aurelia, is to keep going. Pursue. Maraming tao, gusto lagi makisama. Ay naku, ano nasasabi ng mga kapitbahay? Hayaan mo na yung kapitbahay! Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali. Si Pastora nga nagkukwento yan eh. Hindi ko alam yung pinagkukwentuhan ng si Pastora pala, mga 1980s, mga iba-iba ang bag. Pati pala sapatos, pinag-uusap-usapan ng mga tao. Pero pati pa rin mga bag, pinag-uusapan. Alam mo mga tao, wala talaga tayo. Natatanda ko na nagpunta sa London si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sabi ng mga tao, ang presidente natin nasa magandang hotel, nasa Park Lane, nasa ano yata yun. Hindi ko patandaan kung anong hotel yata yun, parang Intercontinental Hotel yata. Sabi ko sa mga tao, ano gusto nyo? Yung presidente natin nasa B&B? Natutulog sa park? Presidente ng Pilipinas, nakikitulog sa kapitbahay. Johnny, makikitulog ako sa iyo. Ako si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Makikitulog ako sa Kilburn. Yun ba ang gusto natin sa mga presidente natin? Magmukha tayong kawawa? Kawawa ka na nga eh. Amen ba? Dapat, you have to, lumalabang ka talaga. Nagkakotse lang si Benigno Aquino ng Ferrari. Ano naman gusto mong i-drive ng ating presidente? Kalesa? Lagi kang pag-uusapan ng tao, Brother Matt. Ang tao ganyan. But a true mark of a champion, they don't care. They just go. Amen ba? Hayaan mo yan. Huwag ka lagi makisama. Kasi pag lagi ka nakikisama, you see, you have to get out of the mold. Pag yung mga kaibigan mo hindi matatagumpay, umalis ka dyan. Hindi ka hihilahin ka ng mga pababa. Amen ba? Don't care about what they say. Just pursue what God has made you to be. Amen ba? Tama sabi ni Brother Johnny kanina. Napapansin mo rito, Sister Grace, na yung mga challenges na dumarating sa mga Israelite seems to be increasing and increasing and increasing eh. Laging padami. Siyempre, nagle-level up ka eh. Alam mo, pinakamahirap sa buhay, yung walang challenge. Kita mo si Manny Pacquiao, katanda-tanda na, lumalaban pa ng boxing. Marami na siyang pera eh. Pero bakit lumalaban? Because he wants challenges. And a life being unchallenged. Sabi nga nila, Sister Elaine, faith, unchallenged faith, cannot be trusted. Faith which is unchallenged cannot be trusted. You can only be trusted by the amount of victory that you have won. Pagdami ng mga medalya mong naipanalo, tumataas ang level of trustworthiness. Masabi ng Panginoon, Sister Grace, pag napagkatiwalaan ka ng Panginoon sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa malalaking bagay. Look at David. He was a shepherd boy. Sister Aurelia, Sister Chick. Yeah. Can I add to that, Pastor? Naniniwala po ako dyan, nag-resonate kasi sa akin yan eh. Mm-hmm. Ang Lord kasi, hindi tayo inaano lang sa isa level na yan. God wants us to grow at ma-reach natin yung potential natin.
Amen. ma-reach ng ma-reach. Hanggang sa, that actually is a kind, is a gesture of promotion. Alam mo yun, pagka nagtatagumpay ka, binibigyan ka ng Diyos ng another challenge, and then that is continuous. So hindi it dynamic, nag-grow ka talaga. And by the time that you reach yun, meron ka ng expertise, na share mo yung experience mo, yung knowledge mo, dun sa mga tao na who needs that kind of help. Amen. So, that's true. That's true. And it's a kind of a promotion given to you talaga. So, Amen. I agree with that. You have to appreciate na natatandaan ko yung patotoo ni Sister Arlene Eliza. Hindi ko makalimutan yung patotoo ni Sister Arlene Eliza. Sabi ni Sister Arlene Eliza nung wala pang COVID, sabi niya, Panginoon, bakit lagi na lang akong may pagsubok? Lagi na lang akong tinitira. Parang feeling ko, Brother Matt, na parang siya na lang palagi ang puntirya ng Diyos. Pero, ganun talaga ang buhay eh. Hindi namimili eh. Pero yung challenges mo on level 1, Sister Elaine, yung challenges mo doon is gonna be on the easy part. Alam mo yung easy, moderate, hard, di ba? Kasi kung laging easy ng easy, hindi ka matututo, hindi ka mag-grow. Amen, Sister Alice? Hindi ka mag-grow. Kailangan marunong tayong mag-take ng risk. Kasi pag hindi ka nag-take ng risk, hindi ka mag-grow talaga. Pag hindi ka nag-grow, you cannot become your best. If you cannot become your best, you cannot be happy. And if you cannot be happy, ano pang natitira sa buhay? Amen? Walang natira. Kasi walang challenge. Ang pinakamasarap yung ichina-challenge mo ang sarili mo. Dati nagsisit up ka ng, gusto mo lumit ang tiyan mo, di ba? Sino gusto magpalit ng tiyan dyan? Yung mga, sabi, size 10. May nabalitaan ako, Sister Chi, may sinabi ka kagabi sa Facebook, nakita ko yung, mo kay Sister Joyce, na akala ko ba size 10 ang gusto mo? Gusto mo paliit ng tiyan, bilbil, o mag-sit up ka, mag-push up ka ng 2. Bukas naman, 3 na naman, o 4 na naman. Every day is a challenge. Because every time you hit the target, you become happy. Ginagamit ng Panginoon yung mga past victory natin to remind you of how powerful, how faithful God is. Papaalala ng Diyos sa iyo yun eh. Kaya maganda, binabalik-balikan mo yung mga past victory. Sister Chami, ay, ganyan din ako dati eh. Gantong ginawa ng Panginoon eh. Sister Elaine, ganyan-ganyan palagi. Ay, hindi. Every time may pangangailangan ako, alas 9 punto, mamaya 8:30 may papadala ang Diyos. You know God. Pasasalamatan mo ang Panginoon sa bawat pagpapala because He is always there for us. Ano pa ang aral na itinuturo nito sa atin mga kapatid? In verse 6, you shall hamstring their horses and burn their chariots. Kasi ang mga tao nung unang panahon, Sister Juna, nakatingin lagi sa mga chariots, mga horses. Kasi siyempre, ang mga Israelita nga naman, naglalakad lang. Di ba? Bro mo, sino namang mananalo eh. Kahit manood ka ng yung mga Lion King na yan, o yung mga Lionheart, yung Braveheart, di ba? Sino nga ba yung gumanap dyan? Lahat yan naka-chariot. Kasi iba ang pagdating niya ng mga Black Stallion eh. Iba ang dating, iba ang arrive. Eh doon pa lang sa kasta ng kalaban, parang matatakot na ang mga Israelita, Sister Maribik. Kaya sabi ng Panginoon, do not be afraid. And God has a reason, Sister Cecil, when God said, do not be afraid, God has a reason bakit sinabi niya, do not be afraid. Kasi kung wala naman pala dapat katakutan, hindi na lang sinabi ng Diyos. Na huwag ka matakot. Kasi may purpose ang Diyos. May dahilan ng Diyos. Kasi kung titingnan mo talaga, ang kalaban mo, Sister Alice, may ka nakakatakot. Kasi tayo, ito lang. Lakad lang tayo. Sa kalaban natin, mga karwahe, mga updated, mga modified na yung mga gamit nila. Talo tayo talaga. Pero sabi ng Panginoon, do not be afraid. Because tomorrow, I will deliver you. I will deliver your enemy, and you will kill them, and you will hurt them. You will hamstring all their horses. Kaya mapalad yung taong hindi nakatingin sa kung ano man ang meron sila. Sa mga laban, Sister Aurelia, sinabi ng Bible yan. Nakalagay sa Bible,
Hindi lahat ng mga malalakas at marurunong laging nananalo sa paligsahan. Hindi. Manny Pacquiao, nag-bet pa nun sa laban nila ni Mayweather. Ang daming pumusta kay Manny Pacquiao. Kasi alam nila mananalo si Manny Pacquiao eh. Ang daming panalo ni Manny Pacquiao, and Manny Pacquiao is a Christian as well. Pero hindi sa lahat ng laban, Sister Alice. Yung magagaling at malalakas, laging nananalo. Minsan pinipili ng Diyos ang may hina. Balance ang buhay. May balance ang buhay. Kaya maganda ang, kahit maliit ka, pero pagkasama mo ang Diyos, Brother Matt, sabi ng Panginoon, if God is with you, greater is He that is in you than he that is in the world. Talong-talo mo yan. Huwag kang matatakot. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, no? Akong bahala dyan. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, let God arise and let His enemies be scattered. Kasi yung mga kalaban nakatingin sa mga horses eh. Sabi ng Panginoon, ngayon sige yan lang, sige. Papakita ko sa inyo. Itong mga anak ko na to, kahit naglalakad to, pero tatalunin niya kayo. Dahil kasama mo ang Diyos eh. At yun ang trademark ng mga champion, mga kapatid. You always trust the strength, the power, the confirmation, affirmation ng Diyos sa'yo. Sinasabi ng Panginoon, do not be afraid. Sabihin mo nga sa sarili mo, kapatid, do not be afraid. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. And then may sinabi rin ng Panginoon dito, mga kapatid, na Joshua needed a fresh confirmation. Kailangan mo lagi ng fresh confirmation sa Diyos. Because your past victory, Sister Grace, is not guaranteed, is not a guarantee that you will always succeed. Kailangan mo palaging babalik ka palagi sa source. Kaya si David matalino siya eh. Sabi ni David, Panginoon luluso ba ako? Sabi ng Panginoon, go. Pursue and you shall overtake. Day 1. Day 2, may laban na naman siya. Panginoon dediretso ba ako? Same dating gawin? Kagaya kahapon? Sabi ng Panginoon, no, stop. Binabago ng Diyos ang instructions eh. And in every instruction, there is a reason behind. Pag sinabi ng Panginoon, stop. Huwag mo itanong kung bakit. May reason ng Diyos eh. Kailangan you always rely on God, why God said stop. God loves you so much. If you go, then baka mapahama ka. Ganon din sa buhay, Sister Cecil. Pag sinabi ng Panginoon na nagsarado ang Diyos ng isang opportunity, nakala mo yung yun na yun, kaya magandang panalangin, Sister Alice, Panginoon, kung hindi ito para sa akin, huwag mo itong bigay sa akin. Ayoko niyan. Bakit hindi mo siya pakikinabangan eh? Amen ba? Sa mga dalaga, Panginoon, gwapo, maputi ang ngipin, thoughtful. Ano ba yan? Amen ba? Yung mga kadalagahan, Panginoon, Pastor, gusto ko talaga to kasi magandang buhok. Naku kapatid, kaririband lang yan. Pulot talaga yan, kaya lang nagpariband. Amen? Maganda sa lahat ng desisyon, Sister Aurelia, Sister Judith, kakampi mo ang langit. In every decision. Especially, sinasabi ko sa inyo, sa malalaking mga desisyones. Mahirap na. Amen ba? Wag magmamadali. Amen. Pakasalan mo na ako ngayon na. Kailan ka nagkakilala? January 1. Nag-move in, January 1. Kailan ikakasal? January 15. 15 days lang ang planning. Pakasal na kaagad. Nagmamadali. Ano pa pinagmamadali mo? Kasi po, ganito po baka makakita pa sa ng iba. Kahit na may kasal kayo, makapag nakakita ng iba yan, talagang aalis yan sa'yo. Hindi guarantee ang kinasal kayo, dyan na yan sa habang buhay sa'yo. Ngayon pala, magkaintindi. Naku, Pastor, nakabili na po kami ng, nakapagpabook na kami ng reception. Magkano yung reception? Ako magbabayad. Wag lang matuluyan. Bakit? Kasi, baka mali. Mahirap na, mga kapatid. At maraming ganyan nagsisisi sa bandang huli. Tama ang kasabihan, Sister Aurelia. Ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Kaya si Diyos ang matalino. He needed a fresh confirmation from God every day. So tatanungin mo, Diyos, Panginoon, sa iyo ba to?
Because ang mahalaga, Sister Edna, sa isang Kristiyano, sa inyong mga kapatid, mahalaga sa isang Kristiyano, Sister Chi, ang may discernment. Discernment is the ability to identify, to recognize what is right and what is wrong. Kaya tama yung sabi ng Bible, Sister Alice. Lahat ng bagay ay matuwid. Pero hindi lahat ay nararapat. Maraming bagay ang pwede. Pero dapat ba? Because of the confirmation from God, the Lord was faithful to bring the promises to Joshua every time. Kasi nakikinig si Joshua eh. Kaya yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, the purpose of the law, the purpose of the commandments of God is for you to succeed. Yun ang purpose ng Lord. Stop! Pag huminto ang ulap, nung naglalakad ang mga Israelita sa wilderness, huminto ang ulap, haligong ulap sa araw, stop ng Israelita, hindi sila malakad. Sa gabi, umistop yung haligong apoy, stop din sila. Because they understood the principle that obedience, walking with God, is the key to success. Ang dinadala nila mga kapatid, 2 million ha. Nagtagumpay, narating nila yung 40 years journey by foot. 40 years ha. 4 na taon. In fact, si Caleb, nung nilabanan niya ang 3 higante mga kapatid, 85 na siya eh. There were some theologians that says it took them 45 years. Pero mo kalahati na ng buhay mo, naglalakbay ka, sumusunod ka sa Diyos, hindi mo alam kung makakapasok ka ba, Brother Matt, ang promised land o hindi. Pero hindi nagbago ang tikas ni Caleb at ni Joshua. Bagamat 45 years na sila naglalakad, they kept on believing and following, obeying the Word of God. Importante mga kapatid sa tao yon, yung pagsunod. Hindi yung palaging, ano ba, tagal-tagal naman yan, may mga taong mainipin, matanong, reklamador. Amen? Relax lang mga kapatid. May mga Kristiyano na gano'n, mainipin. Ang tagal-tagal naman ng COVID na yan. Minumura pa ang COVID sa Facebook. Ay, walang yang COVID na yan. Winawalang yan mo ang COVID. Akala mo pa ikaw lang? Mag-enjoy. Kung anong mga nasaan ka, tumubo ka doon. Tinanim ka sa bundok ng Tralala, tumubo ka. Itinanim ka sa London, abay mag-enjoy. Nandun ka sa Apari, mag-enjoy. Hindi lagi naghahanap ng maganda. O, lockdown, social distancing, abay i-enjoy mo. Amen ba? Mahirap sa tayong reklamador. Hindi nawawala ang ligaya sa buhay. Amen ba mga kapatid? Ano pa ang sabi dito, Sister Elaine? Sabi ng Panginoon, do not be afraid because of them. This means, Sister Elaine, that fear was an issue for Joshua and the people of Israel. Alam ng Diyos yun eh. Alam ng Diyos pag natatakot ka eh. Pero God keeps telling us every single day of the year, 365 times in the Bible, it was mentioned, Sister Arlene, do not be afraid. Do not be afraid. Sabi ng Panginoon. Kailangan natin ng encouragement din eh. Ganon din kayo mga kapatid. Pag may mga tao na, huwag ka lagi magbalita ng negative. May mga tao kasi nega eh. Magaling magbalita. Ganito, magugunaw ng daigdig. Hindi pa naman nagugunaw. Hayaan mo na magunaw kung magugunaw talaga. Gusto pa talaga. May mga kabataan nagpunta ng bulkang Taal doon sa bunganga ng bulkan. Gustong mag-vlog. Sister Elaine. Ito, ganito ang pagkulo ng bulkan. Ang tao naman takot na takot. Ano bang mapapala mo dyan? Kaya mapapansin mo, Sister Arlene, it took 40 years for the Israelite to go round. Which, according to the book of Deuteronomy chapter 1 verse 11, Sister Cecil, they could have taken, there was an easy shortcut that would take from Egypt to the promised land at least 11 to 12 days alone. But because of the wrong report, with some translation in other texts, they said they
they made and they claimed that the report of these 10 spies were a demonic report. Report from the demons. Alam mo yung demons na yung demonic report na yun, Sister Elaine? Yun ang nagpabalik, yun ang nagpatakot. Nagdala ng takot sa puso ng mga Israelita. Ay nako, ang higante pala, mamamatay na tayo. Pero hindi nila pinaniwalaan, Sister Aurel, yung pangako ng Diyos. Hindi naman sasabihin ng Diyos na bibigyan ko sa iyo ang promise lang, tapos papatayin kita. Anong purpose ng Diyos? Papatayin din lang pala tayo, edi ba't pa tayo pupunta? Yun ang kanilang nangyari sa kanila. They have seen the bigness of the problem. They saw the bigness of the giants. They forgot the bigness of God. You have to see God as so big, bigger than your fear. Yes, you are afraid. Yes, there are things na hindi ka prepared. Kulang ang gamit. Pero sabi ng Panginoon, I will take you to the promised land. Nandito ka na sa London. What is the point of bringing you to London tapos hindi ka magsasucceed? Ano to? Napadaan ka lang? Kailangan magtagumpay ka. Amen ba mga kapatid? Sabi mo sa sarili mo, hoy. Mga kapatid, paki-unmute, pakigamit ang inyong mga reactions. Sabi mo sa sarili, hoy. Sabi mo ang pangalan mo. Magtatagumpay ka. Gagalingan mo. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Bakit? Sister Chi, mahalaga sa Diyos ang iyong tagumpay. Every time na nagwo-work ang isang product, every time the product works properly, the brand maintains his reputation. Amen ba mga kapatid? Because if we fail, kapag nag-fail tayo, then may question ang manufacturer. Kaya ayaw ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na nabibigo tayo. Gusto ng Panginoon tatagumpay ka. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. From the beginning, Sister Cecil, ang sabi ng Panginoon, let us make man according to our image, according to our likeness. We will build into this man and we will breathe the breath of life. Kaya mapapansin mo yung pangalan ni Abraham. Dati ang pangalan, Sister Aurelia, ni Abraham, Abram lang. Di ba? Ang pangalan ni Sarah, Sarai. But you know, Sister Cecil, the funny thing, the surprising thing about the name, Abraham, Sarah, you cannot mention their names without the H. And the H was created in the alphabets, which means ruach, the breath of life. God gave you the breath of life. That breath, Sister Alice, means that God has given you the power, the authority, the capacity to succeed. Kaya lagi inuulit-ulit ang Panginoon kay Joshua, Joshua, kasama mo ako. Do not worry. Kaya si Joshua, ang lakas ng loob niya eh. Hindi siya natatakot. Dapat ganun din tayo, Sister Christy. Dumating yung COVID, kasi ang Diablo, didadayain ka niya, Brother Matt eh. Sasabihin ng Diablo, ako, mamamatay ka na. Sasabihin ng Diablo, ako, matatanggal ka sa trabaho. Sasabihin ng Diablo, ako, ganito na, nagugunaw ng daigdig. Tawanan mo yung problema. Amen ba, mga kapatid? Sabihin mo na, kasama ko ang Panginoon, hindi kailanman ako matatakot. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang Lord. Mga kapatid, papatuloy tayo. Ang sabi pa rito, mga kapatid, Joshua and all the people of war with him came against them suddenly. In verse 7 to 9. Joshua attacks the northern armies ambush. It's surprising, Sister Charmy, that Joshua fought with boldness. Kailangan matapang pag lumabang ka talaga. Kaya ayaw ko nung sagot, Brother Matt, na, ano, sasama ka? I will try. Yung I will try, Brother Matt, ano sabihin nun? Hindi siya sasama. Yung mga Pilipino, may ibang connotation dyan. I will try. Pag sinabi ng recruiter, sampo nag-a-apply ka, ha? Sabihin ko sa inyo ito, totoo. Sampo nag-a-apply ka, Sister Chi. Sasabihin ng employer mo, I will try to call you next week. Naku, hindi ka tatawagan yan. Tawagan mo talaga yan, Sister Juna. Ikaw ang tumawag. Hindi ka maaalala niya. Sino ka naman po si Pilato para alalahanin ng employer na yan? Hindi ka na maaalala. Ang dami ng iniisip sa buhay.
Hindi ka tatawagan yan. Yung I will try, ibig sabihin niya no. Tandaan nyo yan. Amen ba? Pero ito si Joshua, Sister Alice, he fought, he gave them a big fight, bold, matapang. Pag lumabang ka talaga, talagang buo ang loob mo. Nag-abroad ka, huwag kang paiyak-iyak na para kang balat sibuyas. Nandito na ako sa London, hindi ko makikita ang pamilya ko. Eh, bakit ka umalis? Bakit ka sumakay ng aeroplano? Sana bumalik ka na lang sa inyo, doon ka na lang. Kasi nga po, marami kami pangailangan. Yung pala eh. Kahapon, may kausap akong ganun. Sabi niya, Attorney, nagtapos ako rito ng ganito. Ganito natapos ko, oo. Masters ka pa man din? Nakakatakot po kasi eh. Kasi ganito-ganito po. Ay nako, huwag mong katakutan yan. Lumabang ka sa buhay. Kailangan lalo na yung mga kalalakihan. Brother Matt, tayo mga ama, Brother Johnny, lalaban tayo ng bakbakan. My God. You're getting to my nerves, sabi nga ni President Duterte. Yung mga lalaki lumalaban sa buhay. Si Bishop, tanga ako dyan eh. Burun mo, accountant siya. Tapos pag Sabado-Linggo, nagbebenta ng siopaw, nagbebenta ng balot, nagbebenta ng kung ano-ano. Eh, siya nagpapasweldo, Brother Matt. Eh ngayon, yung mga kumukuha sa kanya ng balot, ng penoy, ng mga kung ano-ano. Kailan kuha mo? 10 balot ho. Ay siya, babawasin ko na sa sweldo mo ha. O, ay di bawas na. Ganyan ang mga magulang, mga kapatid. Lumalaban! Amen ba? Matatapang. Tamang kasabay ng matatanda, Sister Alice. Sa putok na bala, hindi hatakbo. Ganyan ang mga Pilipino, mga kapatid. Matapang. Parang si Joshua, he fought with boldness. Bagamat may plano na sa kanya, Sister Edna, sinabi niya ng Panginoon, magtatagumpay siya. Pero hindi ginawa ni Joshua ang dahilan yun para maging lampa-lampa siya. Lumaban talaga siya ng bakbakan. Kasi ang gusto ng Diyos, katuwang kanya, partner kanya eh. Amen ba? Kaya yung promise ng Lord, Sister Elaine, Sister Maricel Tumilden, is a two-way process. Huwag ka lang magtitiwala, sabi ng Diyos, nagtatagumpay ako eh. Tapos ano gagawin mo? Wala. Dito lang ako sa bahay. Maghintay lang ako ng pagbagsak ng blessing dito sa bahay ko. Alam naman ng Diyos ang address ko eh. Hindi ganon. Pakita mo pa rin sa Diyos na may bold ka talaga. Lumalabang ka. Because your pursuit, your action is the manifestation that you believe in the promises of God. Hindi pwedeng naniniwala ka lang tapos wala kang ginagawa. Amen ba mga kapatid? Hindi pwedeng ganon. Eh, hindi sabi ng Panginoon eh. Kaya marami sa mga Pilipino, minsan tinatawanan tayo sa Pilipinas, very religious. Ang tawag sa Pilipinas, the most religious country in Asia. Sa mga tricycle, John 3:16, for God so loved the world. Sa mga jeep, cast all thy burdens. Very religious. Pero ang mga tao, ang tatamad, ang babatugan. Naghihintay na lang ng kisay na katapusan. Nandoon sa remittance center. Ay, salamat Panginoon, mataas ang palitan. Ang pinagpe-pray ng mga tao nakaka-receive, yung palitan! Tumaas! Para mataas ang palitan, hindi na nagtatrabaho. Kaya tingnan mo ang research ng University of the Philippines, yung Ibon Foundation, ang nagpapahirap sa mga Pilipino, hindi mga Pilipino, mga OFW. Kaya yung mga OFW, pagdating sa Pilipinas, ang mga buhok, sabi ko nga, parang kawad. Yung mga mukha, parang ang daming guhit, di mo alam kung saan ang galing. Ang kuko, parang kuko ng agila, hindi na nakakapag-nail cutter. Yung mga buhok, talagang parang, di mo alam kung parang si Freddie Mercury na napaka king-king-king-king. Kaya pag umuwi ka ng Pilipinas, Sister Aurelia, sabi ko nga, hindi mo alam kung sino galing ang London. Kasi mga galing Pilipinas, naku, ang banat na banat ang mga mukha. Yung mga galing London talagang parang gusot na gusot, parang bulldog, na talagang alam mo yung gusot na gusot, na talagang, ano nangyari? Tumanda na sa 20 years, mga kapatid. Hindi mo makilala kung sino nag-abroad at nasa Pilipinas. Kasi ang mga nasa Pilipinas, relax na relax. Yung nasa UK, naku, ang suot-suot, UK, ukay-ukay. Yung mga nasa Pilipinas, naku, lahat yan. Talagang signature ang mga damit. Amen ba? Yung mga telepono nila, iPhone. Ikaw naman, si Ipon. Yung mga, amen ba? iPhone, ikaw ang nag-iipon, iPaid. Ikaw ang nagbabayad. Kaya minsan nakakaawa mga Pilipino, mga kapatid eh. Pag umuwi ng Pilipinas, ang Brother Matt, ang daladalang mga telepono. Pag umuwi ng Pilipinas,
bagong Samsung, talagang latest, 2022 model, iPhone na latest. Pagdating ng Pilipinas, pag galing Pilipinas, nakakaisang buwan na. My God, kapatid, nagpadala ako sa iyo ng picture, ba't di mo nare-receive? Naku, pastor, pasensya ka na. Ang dala kong phone ngayon, 3210. Pinakita sa akin ng phone pa, Brother Johnny. May tali pang goma. Alam mo, may tali. Nasaan na yung phone mo? Naku, kapatid, pastor, hiningi na nung akin ganto. Amen ba? Kaya, kailangan bold tayo mga kapatid. Sa pakikipaglaban, kailangan bold. Kailangan din sa isang Kristiyano mga kapatid, kagaya ng ginawa ni Joshua, may strategy. May strategy. Hindi siya basta lumaban doon, ito, nandito ako, sabi ng Panginoon, tatagumpay ako. Hindi. Merong estratehiya, may technique. May mga Pilipino hardworking. Diyos ko, my God. 2:00 ng madaling araw pa lang, nandun na sa palengke, nagtitinda na kung ano-ano. Bakit? 30 years na. May kanina nanonood ako ng GMA7, sabi niya, meron na doong matandang 30 years na 30 years na namamasada. Ano pong pinapasada nyo ito? Bisikleta, parang padjak. Magkano pong kinikita nyo? 100, 150. Kahit mag-100 taong ka, Sister Charmy, hindi ka yayaman dyan. Wala kang strategy. Amen ba? Hardworking, pero walang strategy. Nagtitinda ng sa malamig, maghapon, talagang kikita ka ng 50 pesos. Hardworking, but without strategy, mga kapatid, you will hardly succeed. Si Joshua, ibang technique. Amen ba? Si Joshua, ibang technique. May strategy. Alam niya kung kailan siya lalaban. Alam niya kung kailan siya lulusob. Ganon din ang isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya tama sabi ng Panginoon, Sister Alice, gusto ko kayong maging isang parang maamong kalapati, pero maging isang matalino na parang isang ulupong. Kailangan ng mga born again. Kasi may mga Kristiyanong ay hindi kasi sabi ng Panginoon, kailangan maging mabait ako. Kailangan maging ganito ako. Oo nga, pero binabasahan ka na. Ginagawa kang basahan. Hindi yun ang plano ng Panginoon. Maging mabait ka pero huwag ka namang paapi. Kailangan may strategy tayo, mga kapatid. Matalino. Alam mo yung karunungan, Sister Charmy, hinihingi sa Diyos yan, ha? Yung karunungan, pinananalangin sa Diyos yan. Kaya kung kulang kayo sa karunungan, sabi ng Santiago, kung kulang kayo sa karunungan, humingi kayo sa akin. Baka kaya hindi tayo natututo, hindi tayo nananalangin sa Panginoon. Ang tali-talino mo naman. Kasi yung taong sinasabing matalino, laging nananalangin sa Panginoon, na humihingi ng Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Itinuro sa akin ito ni Pastora, mga kapatid. Turong ko kayo. Every morning, Sister Maribik, nakikinig ka ba? Parang kumakain ka dyan, nakikita ko may mumuka pa dyan, Hindi ba? Kasi yung iba, nakapapansin ko, naglalak. Tapos may marinig, ting, ting, ting. May mga kumakalansing ng mga tinidor at mga kutsara. Sabi ko, siguro kumakain si Sister Denise. At saka kasi oras ng pagkain. Ayan ba? Pinapatawa ko lang kayo. Itinuro to sa akin ni Pastora at saka ni Bishop. Alam mo, Sister Chris, sabi ni Bishop, every morning, anak, bago ka gumawa, every morning, Sister Aurelia, you have to lift your hands like this. And every morning, you have to touch your head and pray. You have to pray to the Holy Spirit. You have to invite the excellent Spirit to come upon you. Halika marilag na Espiritu, bigyan mo ako ng karunungan. Amen. Huwag kang lalabas na hindi ka nakaligo, basta ka nang lalabas, hahabulin mo ang bus 98. Wala sa iyong marilag na Espiritu. Amen ba? Kaya lagi ka nakakalimot. Amen? Kaya mahalaga na mayroong strategy ang isang tao. Kaya ang ginawa ni Joshua, sinurprise niya yung kanyang mga kalaban. Unexpected ambush. May technique. Ang pagpapayaman, may technique din yan. Hindi basta-basta dumarating yung yaman. Hindi basta ang yumaman, ha? Hindi rin tama yung ipon ka ng ipon. Hindi lahat na nag-iipon, yumayaman. Akala kasi ng mga tao, basta nag-iipon ka, yayaman ka. Hindi. May technique din, Sister Charmy. Yung iba ipon ng ipon. Hindi lahat na nag-iipon, yumayaman. Bakit? Pag ipon ka ng ipon, Sister Maribik, anong mangyayari? 3 bagay. Sister Maribik, nakikinig ka.
Number 1, mananakaw. Baka manakaw. Number 2, magagastos. Kasi pag nakikita mo ang pera mo, may pera ka sa bangko, ang tendency gumastos. Ay, may pera pa tayo. Number 3, mauutang. Siyempre, pag may nangutang sa'yo, maribig, oy, naku, may namatayan, namatay ang pusa namin, namatay ang aming daga, magpadala ka ng pera. Magagastos mo ngayon, kasi siyempre, meron kang naipon. Kaya malaga sa tao, may technique, may strategy. Mga kapatid, papatuloy tayo mga kapatid, konti na lang naman. Lagi kayo nakatingin sa inyong mga phone. Sandali mga kapatid. Tapusin natin ito mga kapatid, kahit mga 30 minutes na lang. So Joshua did to them as the Lord had told them. So sabi Sister Elaine ng Panginoon, gawin mo ito. Ginawa ni Joshua lahat eh. Wala siyang itinira. Wala siyang hindi ginawa. Joshua fought with obedience. Mahalaga sa isang tao, Sister Aurelia, may obedience. Because that is the key to victory. Obedience equals blessings. Disobedience means curse. Ganun lang buhay. Ang simpleng-simple ng buhay. Pero doon sa kasimplihan na yon, hindi makuha ng tao. Because that people, humans try to be more smarter than God. Akala nila mas matalino siya mas matalino sila sa Diyos. Ay hindi, pag hindi ako nagtrabaho, pag ibinigay ko to ng binigay, pag sumunod ako ng sumunod, wala nang natira sa akin. Hindi. Obedience of Joshua gave him the success. Doing exactly. Mahalaga yun, eksakto. Kung anong hiningi, anong in-order sa'yo, adobo ang order ang ibibigay mo. Ang usapan, alas 8 en punto, alas 8 dapat nandun ka. Exactly, ginawa lahat ni Joshua, Brother Matt. Exactly what the Lord had told him, even destroying the Canaanite weapons. Yung pag sabi ni Bishop kanina na, yung ni Brother Johnny na pinuto nila o pinilay nila ang mga kabayo, ginawa ni Joshua yun. Pag nakita mo, Sister Alice, yung trademarks ng mga giants of faith, yung mga giants of faith. Like for example, Noah. Sabi ng Panginoon kay Noah, Noah, I want you to build an ark. Hindi lang si Noah gumawa ng ark, Sister Elaine. Noah had an instruction from God, gaano kakapal, gaano kahaba ang tabla, anong pako ang gagamitin. Exactly. Sinunod lahat yun ni Noah. Importante yung pagsunod by the book. You succeed by the book. Sabi ng Panginoon, 10%. Huwag mong bawasan. 9.99.999. Kulang pa rin yan ng 0.00001. Hindi mo nabuo. Don't try to play God. Joshua, ano pa yung tinuturo mga kapatid? Joshua fought with passion and commitment. Mahalaga sa isang tao ang may passion. Alam mo yung may talagang excited sa buhay. Anong gusto mo? Gusto ko magkaroon ng ganitong buhay. Gusto ko pagtanda ko, meron akong bahay sa ganitong lugar, meron akong ganitong buhay na maganda. Pinagsisikapan. Ngayon pala mga kapatid, alam mo Sister Chris, ang average ng population ng ating ng London Church ng Maranatha London, between 30 to 60 ang average population natin, yung ating population natin. Tatandaan mo, 10 years Brother Matt, 20 years from now, 15 years from now, uuwi ka na sa atin. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon, Sister Elaine. Binilang ko yung taon ko, nakaka-18 years na ako rito, pero parang kailan lang. Kailangan may passion. Anong ginagawa mo ngayon? Tama, sabi ni Pastor a few days ago, we were talking. Sabi niya, training for today is service for tomorrow. Yung ginagawa mo ngayon, Sister Grace, will become your tomorrow. What you are today is the result of your yesterday. So we have to prepare. Kailangan may passion talaga. Committed ka talaga sa goal. Wala siyang alibay. Ang nagtatagumpay, walang alibay. Amen ba? Ay, hindi kasi ako nagtagumpay kasi. The mark of a champion is passion and commitment. Committed ka ba talaga? May mga tao kasi hindi committed eh. Gusto lang. But they are not committed to their dreams. Wala silang commitment sa goal.
Kaya nangyayari, Sister Marivic, wishful thinking. Kaya kanina nakikinig ako ng kanta eh, I am the king of a wishful thinking. Si Joshua kakaiba ang kilatis nito mga kapatid. Ano pa ang sabi nito mga kapatid? Ipinakita ng Panginoon on verse 15, ipinakita ng Panginoon dito mga kapatid, yung completeness of God's judgment. Inubos talaga ni Joshua lahat eh. Wala sang tinira. Pag sinabi ng Panginoong ubusin, uubusin mo yan. Sundin mo yan. Now in 16 to 20 mga kapatid, konti na lang po. Bigyan niyo pa ako ng mga kapatid ng mga 20 minutes. For it was the Lord who hardened their hearts, that they should come against Israel in battle, that He might utterly destroy them. Diyos din ang nagpatigas ng kanilang mga puso. Pinatigas ng Panginoon. Yung kasing hardening of the heart, Sister Aurelia, is when God gives man up to the sin which is in his heart. Hindi pinatigas ng Panginoon talagang siya nagpatigas na gusto lang niya. No. Hinayaan lang ng Diyos. I will release. Pero talagang yung taong yun, Sister Aurelia, talagang iba na talaga ang budhi niya. Hinayaan na ng Diyos. Kayang pigilin ng Diyos yun eh. Pero God allows the hardening of the heart para lumaban sa Israelita. And so that the glory of the Lord, the glory of God is displayed. Ano sabi, Sister Elaine? For it was the Lord who hardened their hearts so that He, mind Sister Brother Matt, that He might utterly destroy them. Hinayaan ng Diyos na lumaban talaga sila para patayin sila ng Diyos. Amen ba? Yun ang laban doon. Kaya pag may lumalaban sa'yo, hayaan mo lang sila. Magkaisang kanila, hayaan mo lang sila. Amen ba? Pagtawanan kanila, hayaan mo lang sila. Don't give up your power. Amen? Kanina may kliyente akong inaawan niya yung kung sino man. Sabi ko, relax. Relax lang. Don't give up your kryptonite. Alam mo yung kryptonite, Brother Matt? Yung si Superman, di ba? Pag nakakita siya ng kryptonite, humihina siya. May mga tao humihina, Sister Chi, because they give up their kryptonite. Don't give up your joy. Huwag mong hayaang kuhanin ng iba ang iyong kaligayahan. Kung ayaw nila sa'yo, Brother Matt, ano ang sabi ng kanta natin, Sister Marivic? Sa'yo ang mundo, akin si Kristo. Ayan. Ayan lang yan. May mga taong tatawanan ka, pero sabi ng Panginoon dito, God will destroy them utterly. Makikita mo yun. Amen? Ano pa sabi dito mga kapatid? Complete victory in verse 23. So Joshua took the whole land according to all that the Lord had said to Moses. Complete. Kaya, Sister Elaine, hindi tatapusin ng Diyos ang buhay mo sa United Kingdom na kulang. Kukumplituhin ng Diyos yan. Hindi papayag ang Diyos na hindi matapos ang kanyang mga pangako sa iyo, Sister Chi. Ang sabi ng Panginoon, kukumplituhin ko ang iyong tagumpay. Kaya pag uwi mo, Sister Chi, sa San Pablo, Laguna, sa Quezon, kung saan ka man, daladala mo ang bayong ng pagpapala ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Ito, magandang topic to, Brother Johnny. Sermon na ito eh. Pwede wala na tayong Sunday service sa linggo kasi sermon na ito mga kapatid. De, joke lang. Hindi tayo pwedeng walang Sunday service. Complete victory to, Sister Aurelia. And the land rests from war. The whole land. Binigay ng Panginoon sa iyo. Binigay ng Panginoon yung kay Joshua eh. Alam niyo mga kapatid, Sister Christy, kaya ka pinadala ng Panginoon. Sister Juna, kaya ka pinadala ng Panginoon sa United Kingdom because God has a plan for you. Panginoon, pinadala mo. God is not gonna bring you here. God is not gonna bring you this far just to leave you. Ano, iiwanan ka lang ng Diyos dito? Hindi. Pinadala ka ng Panginoon dito, Sister Charmy, para magtagumpay ka. Amen. Panginoon, pinadala mo ko sa lugar na ito, paninindigan ko, rain or shine, I believe, magtatagumpay ako sa buhay. Babaguhin ng Panginoon ang aking buhay. Pag uwi ko sa Pilipinas, my life is a different Cecilia Kuwanag.
Amen. Dating naglalaka, dating nagtatricycle, ngayon nakakotse na. At kayo naman, pag umuwi kayo ng Pilipinas, Brother Matt, huwag naman kayong babalik uli sa inyong paglalakad. Ipakita ninyo, mga kapatid. Iwagayway natin ang bandila ng United Kingdom. I came from the land of United Kingdom. My God has blessed me so much. Ang pinakakawawang tao, mga kapatid, yung galing ng ibang bansa. Yan ang nakakawawa doon. Awang-awa ako sa ganun. Yung dating taong po, laki-laki ng kinikita. Buwan-buwan, isang kembot lang sa London, 10 pounds. Sa Pilipinas, nakakaisang araw na, 10 pesos pa lang ang kinikita. Yun na lang isipin mo. Kaya dapat pag umuwi ka talagang dapat. Hindi ako papayag. Maganda, Sister Alice, yung pag-uusapan ka ng mga next generation. Alam mo yung lola ko si Alisa, naku, grabe. Alam mo yan, si Blessed Christy na yan, Christy Pascual. Ay, maliit yan, pero my God, small but terrible yan. Kita mo ang mansion yan, mas doble pa niya ang tangkad. Amen ba? Then the land rested from war. Yung pagkatapos noon, Sister Elaine, the end of the phase of the conquest was a greater invitation to the cooperation of the tribes with God. Kaya, yung mga lupain na yon, Brother Matt, talagang pinalawak ng Panginoon ang mga lupain ng mga Israelita. Pinalawak ng Diyos. Ako naniniwala, mga kapatid, na itong COVID-19 na ito, marami sa atin, mga kapatid, naniniwala ba kayo sa akin? Marami sa atin na makakabili ng maraming lupa. Palakpakan natin ang Lord. Mga kapatid, kung may mga lupa, bumili. Alam mo, mahalaga ang pagbili ng lupa, mga kapatid. Ang lupa, kahit maglahar, Sister Erlinda, may lupa. Iba ang may lupa. Palalawakin ng Panginoon, Brother Matt, ang territory mo. Kaya yung panalangin ni Jabez, pag-aaral natin sa 2 Chronicles, yung sabi ni Jabez, yung panalangin ni Jabez prayer, sabi niya, Lord, I pray for you, sabi niya, I want you to enlarge my territory. Yun ang sabi ng Panginoon. Kailangang i-enlarge ang Panginoong territory. Huwag kang may mga tao kasi na ayaw mag-invest, ayaw magtanim, kulang sa karunungan, ayaw bumili ng lupa, ayaw mag-invest sa mga ganitong real estate. Anong ano yung pera? Para saan yung pera mo? Nasa bangko? Walang ginagawa. Amen? Kailangan mag-isip tayo. Para pag uwi mo ng Pilipinas, di yung galing ka ng abroad, tapos nag-aalaga ka ng baboy, ang baho-baho. Pag galing ka ng ibang bansa, dapat ibang mind setting. Amen? Hindi yung nagpapala ka ng mababahang tayo ng mga baboy, hindi. Pag mga galing Londoner ka, mga kapatid, ibang mind setting yan eh. Bakit, Sister Alice? Bakit? Kasi nakarating ka na sa London eh. Nakakapaligo ka sa bathtub. Gayahin mo yung bathtub ng amo mo. Para pagbalik mo ng Pilipinas, hindi ka naninibago. Amen ba? Hindi yung ang ganda-ganda ng pinanggalingan mong bathtub, tapos pagbalik sa Pilipinas, nandun ka uli sa tabo. Eto, parang tabo na naman. Balik na naman tayo sa yung mga inidoro mo. Alam mo yung timba na binubusan pa yung kubeta. Dapat, kapatid, wala nang ganyan. Bakit? Hindi ganyan ang plano ng Diyos. Amen ba? Ipapakita ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa iyo that you are a blessed child of God. Hindi papayag ang Diyos. At dapat mong panindigan ito. Hindi ako uuwi na mahirap ako. Kaya maganda yung ginagawa ni Sister Cecil Kuwanag. Marami raw nag-uusap-usap kay Sister Cecil Kuwanag na, naman si Cecil, gate pa lang ang nabibili. Hamon yun sa'yo, Sister Cecil. Ipakita mo sa buong mundo, kahit kanino. Amen. Dapat ganyan. Ipakita mo. Ilagay mo sa iyong kwadro, Sister Cecil, yan ang magiging bahay ko. Na kahit ganito lang ako, may plano ang Panginoon sa buhay ko. Huwag kayong uuwi, mga kapatid, na ganyan pa rin kayo. Umuwi kayo. Marami mga ganyan, nag-abroad, nag-Middle East, nag-Europe, nag-America. Nung umuwi ng Pilipinas, wala pa rin nabili. Walang naadika. Nakakawawa yung gano'n. Marami mga Pilipinong ganyan, mind you. May mga kliyente ako, naipon, ganyang kalaking binilang ko, hindi sa isa ko yung remittance. Naku, 8 million ang naipadala sa Pilipinas sa loob ng 10 taon. 8 million! Sabi ko, kapatid, 8 milyones ang naipadala mo sa Pinas. Sabi niya, Pastor, saan napunta yung 8 million na yun? Hindi ko alam.
8 million. Bro mo, 8 million, wala. Pero pumunta ka ng Pilipinas, walang nakaipon. At yung nasa London, loan pa rin dito, London. Ganun pa rin ang buhay. Paulit-ulit lang ang buhay. Mga kapatid, hindi ko nitatakal yung isa dahil mahaba din. Pero mga kapatid, gusto ko lang tandaan ninyo yung nangyari kay Joshua na sa pinagtagumpay ng Panginoon. Gusto ko kayo mga kapatid ko ay magtagumpay. Gusto ko makita ninyo yung magandang plano ng Panginoon. Una dyan, pagtatapat sa Panginoon. Pagsunod sa Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon, Brother Johnny? The steps of the righteous are ordered by the Lord. Yung hakbang ng mga matutuwid, orchestrated yan ng Diyos eh. Diyos din na nagtatama. Kaya ang mangyayari, Sister Maribik, pag ikaw ay masunod rin sa Lord, Brother Matt, when you obey, when you are ganyan kayo ng Diyos, Sister Maribik, Diyos din ang magtatakda ng yung mga tao yung mga tao makakasabay mo, makakasalamuhan mo, Diyos din ang magpapadala noon. Yung divine connection na tinatawag. Ay, kaya pala nakita kita noon. Bruin mo. Diyos din ang mag-orchestrate. Diyos din ang mag-order kung kailan ka lalabas. Lalabas ka dapat alis 9:05 p.m. Ito namang si ganito, lalabas siya 9:05 p.m. Magkikita kayo. Magkocross ang inyong path. Yun pala ang divine connection ng Diyos. Yung mga opportunities na hindi magbukas-bukas, Diyos din ang magbibigay noon. Diyos din ang magpapadala ng mga isda. Mararamdaman mo, bakit ngayon COVID na pero kala ko ang iba nawawala ng trabaho pero hanggang ngayon, si Sister Erlinda, araw-araw na makikita kong Facebook, siya na lang ang laman, nagmamasahe. Alam ko, masahe niyan, 45 pounds per massage. Kung makalima na lang siya, magkano na nga sa aking phone? 45 pounds, mga kapatid. Imagine naman na lang ito si Sterlinda. 45 pounds times 5. 225. Massage pa lang yan. Minsan nagmamassage yan, kagagaling niya pa lang sa pag-aalaga, yung carer. Tapos magmamassage ulit yan. Mga kumari, mga suki. Paano hindi kaya yaman? Sobrang sisipag. Masunurin pa sa Diyos, tapat pa sa Diyos. Talagang, ang pagpapala, babagsak. Amen ba? Bakit? Diyos din ang magbibigay ng karunungan. Yung karunungan mo na yung mga tao hindi nila alam. Yung mga tao hindi marunong gumawa ng longganisa. Tuturuan ka ng Panginoon gumawa ng isang napakasarap na longganisa. Tuturuan ka ng Panginoon gumawa. Alam mo kung ako sa inyo mga kapatid, konti na lang 3 oras na lang. Alam mo kung ako sa inyo, na walang mga trabaho, yung mga nasa bahay. Alam mo ako sa inyo, magdi-develop ako noon. Gagawa ako ng isang condiments, sample, patis, o kaya toyo, bagoong, magdi-develop ako niyan. Bakit? Kasi, o kaya peanut butter, Sister Elaine. Yung peanut butter, tawag ka lang ng mga... Kaya mahalaga mga kapatid, yung ikaw ay maraming kakilala. Mahalaga na ikaw ay mabait sa tao. Yung mabait, maganda sa taong mabait. Huwag yung ikaw ay magninegosyo at masungit ka. Kailisan ka ng tao. Alam mo, tao masusungit. Ayaw niyang, walang taong gustong tumulong. Laging balais ang mga taong iwanan ka. Pero yung Sister Edinda lagi nakatawa. Kaya nataman, pakimassage nga ako kahit wala namang hindi naman stress. Pag nakita si Sister Erlinda, parang napakagaan ng, alam mo may mga taong ganyan. Pag nakita mo si Brother Matt, magaan ang kalooban. Pag nakita mo si Brother Johnny, pag nakita mo alam mo, yung kahit na, alam mo yung mga taong magagaan ang, pag nakita mo, ang bait ng tao na yun. Pag nakita mo may mga tao kasi pag nakita mo, first impression. Kaya nauso yung sinasabi na, first impressions last. Mahalaga sa tao mga kapatid na ikaw ay mabait. Be kind. Huwag yung lagi kang rude, lagi nang aaway pag may mga tao kasing palaway. Amen ba mga kapatid? May mga taong walang ginawa kundi mambara. Parang si Simon Cowell. Ano mapapala mo doon? Ano gusto mo, Simon Cowell version ka ng kababaihan? Hindi nakakatuwa. Maganda yun sa ganong palabas. At si Simon Cowell, siyang may-ari ng show. Mayaman na yun. Kaya kahit magka-Simon Cowell yun, okay lang. Pero ang isang taong yumayaman mga kapatid, mababait sa kapwa. Lalo na kayo mga kapatid, na tayo naman iwala ng pamilya dito. Maging mabait ka sa ating mga kapatid. Maging mabait. I-friend mo lahat sila. Maribik, anong Facebook mo? Friend naman tayo. Maghanap ka ng friends. Amen ba? Hindi yung wala kang ka-friend. Ang friend mo lagi, mga nasa Pilipinas. Pagka nagka-problema dito sa London, sino matatakbuhan mo? Di ba ang mga taga-London din?
Mahalaga, mabait. Bakit dun sa kabaitan mo na yun, yung mga taong mababait, ang Diyos din ang magdadala ng marami pang mababait, maraming pagpapala. Uy, nagtitinda ako ng chicharong bulaklak, baka naman may kakilala ka. Oh. Kumuha ka ng mga ahente. Mga kapatid, gumawa kayo ng mga ganyan. Huwag kayo manatili lang sa pagtatrabaho nyo. Kahit mga career kayo sa pagsabado-linggo, nung unang panahon, ganyan ang ginagawa ng mga tao. Pagpupunta sa Bicol, mamimili muna sa Divisoria. Yung pamasahe, kukuhanin, mamimili ng mga gamit, mag-aangkat, dadalhin sa Bicol. Alam mo sa Bicol, mga kapatid, Brother Matt, doon wala doon Batangas Tapa. Kaya pag nagpupunta ako ng Bicol, oy, doon meron kang tapang Batangas. Eh, marami! Naku, bago ako umalis ng Batangas, talagang puno ang kotse ko ng mga tapa na binibenta ko talaga sa Bicol. Para yung gasolina ko, bawi na. Eh, ang mga taga-Bicol, hindi naman marunong magtapa yan. Gusto lang kumain ng kumain, kaya ang suma ng Batangas, masasarap din yan. Ako naman, pag bumalik naman ako ng Batangas, Brother Sister Erlinda, bumibili naman ako ng Bicol Express. Kasi ang luto ng Batangas, iba ang Bicol Express ng Batangas. Hindi naman nila magaya ang Bicol Express ng Bicol. Oh, ganun kapatid. Kailangan maging wise tayo, mga kapatid. Yung mga career, ang iba, lagi na lang alam mo kayo, mga kapatid, lagi na lang kayo nasa park. Kailangan, mga kapatid, unang-una, mag-imbita kayo. Huwag kayo nang iinggit na kayo-kayo lang. Nakalatag ang mga carpet noon, kayo-kayo lang nagkakainan. Tsaka, gumawa ng paraan para yumaman. Maraming paraan. Gumawa ng paraan, maganda magbenta. Tsaka pag nagbenta naman kayo, maging maayos kayo sa mga customer. Amen? Maging maayos sa Sister Erlinda. Oh, suki, magkano? Naku, ang mahal naman ako. Sige, nabibigyan kita ng 5 pounds discount. Dating 50 pounds, 45 na lang. Diba? Ganon. Bigyan mo lagi ng konting uulit-uli yan. Oh, nagbebenta ka ng longganisa. Marami mga hindi marunong gumawa ng longganisa. Alam mo ba dati sa church ni natin ko, Brother Matt? Meron doon ang ginagawa niya, linggo-linggo, nagbabagsak lang siya ng mga 2-3 kahon ng longganisa. Ubus ng ubus. Kasi ang Pilipino ang hihilig ng longganisa. Kaya mapapansin mo sa church, pagka maghihinga sila, nagkumakanta, amoy longganisa ng buong church, puro longganisa na lang lahat. Sabi ko, alam ko ang ulam nyo kagabi, puro longganisa. Tama ka, pastor, longganisa. Ang longganisa ang sarap. Gumawa kayo nun. Huwag kayong mahiyang magbenta. Kaya itong ginagawa natin, mga kapatid. Kaya gusto ko kayo palagi nasasanay sa pagsasalita. Dito sa camera, alam nyo, ito ay training to, Sister Aurelia. Training ito Kasi eventually, magbebenta ka ng sarili mo. For example, Sister Charmy, tatakbo kang kandidato, siyempre ngayon, COVID. Paano ka magkakampanya sa mga tao? Siyempre, magsasalita ka. Meron ba namang mga kumakandidatong nakatago? O ikaw lang campaign manager ko, nakandyan ka sa loob. Hindi ka lumalabas, kailangan marunong ka magsalita. Alam mo yung negotiation, yung interpersonal skills, ang laking bagay niyan. At mga kapatid, take it from me. Kaya ako, mga kapatid, ganito magsalita because nasanay ako sa interpersonal skills. Yung hindi ka nahihiya. Ang ipagmakahiya natin, Sister Elaine, yung mga gawang masama, Sister Marisa. Pero yung kabutihan, yung pagiging mabait sa kapwa, pagiging maayos, smiling, Sister Marisa. Sister Marisa Ribatis, pag nakita ka palagi sa Battersea, smile. Anong tinda mo? Naku, may tinda akong bibingkang kanin. Magbenta kayo noon. Magtinda kayo ng mani, magtinda kayo ng ano-ano. Bakit? Yayaman ka dyan. Ipon ng ipon siya. Yung pinagtatrabahuhan mo, yung sample, ang kinikita mo, pwede mo yung ilagay sa bank, o pwede mo yung pambayad sa mga bills. Yung kinikita mo sa negosyo mo, kaya Sister Erlinda, alam mo ginagawa niyan Iba ang alkansa niyan, Brother Matt, sa kanyang massage. Iba ang alkansa niyan sa pag-aalaga. Dalawa ang alkansa niyan. May si Sister Elaine, iba rin yan. Meron siyang courier, meron siyang caring. Ganyan, mga kapatid. Hindi pwedeng isa lang. Kaya maraming tao, mga kapatid, nakikinig pa ba kayo? Okay lang ba sa inyo? Gusto ko lang kayong turuan pa paano kayo gagandang buhay. Kasi alam nyo, dumarating ang panahon, Sister Grace, na maraming tao nagreklamo na wala sa trabaho. Ang trabaho kasi hindi guaranteed. Pag tinanggal ka ng employer mo, tsugi ka. Kaya maganda sa tao, marunong kang dumiskarte sa buhay. May alam ka pang ibang bagay na pwedeng gawin. Hindi pwedeng takutin ng employer. Tatanggalin kita. Okay lang. Magtitinda ako ng ganisa kasi dito mas malaki ang kita ko. Kaya Sister Erlinda, hindi natatakot mawala ng
Nung napilayan niya, kahit pipilay-pilay yan, pero nagmamasad ang kamay. Kasi hindi naman napilay ang kamay niya, paalam. Kaya kahit tinutulak ni Brother Dolpo sa wheelchair, sige lang, mamassage ko kayo. Kasi ang napilay pa ang kamay gumagana. Kailangan marami kang makina, marami kang source. Ang mayayaman sa Maribik, hindi lang iisang source. They don't just rely on employment, marami silang pinanggagalingan. Kaya pag nagsabay-sabay ang ulan niyan, yung mga iba't ibang pinang sources, multimillionaire ang banat dyan. Amen mga kapatid, dapat may strategy sa buhay. Kaya sa Pilipinas, pag nanood ka ng mga TV, lagi sinasabi naman, oh, nawalan ako ng trabaho, ang iba na lang, dating teacher, dating nurse, ngayon, truck and tracer na lang sila. Kasi, doon lang sila eh. Nakatingin sila doon sa trabaho. Ito ang sinasabi ni Brother Josh. Sabi ng Panginoon, putulin mo yung mga kabayo, pilayin mo itong mga kabayo na yan. Kasi yung mga kalaban nakatingin sa chariots, nakatingin sa kabayo. Napilayan ng kabayo pa, paano ngayon sila tatakbo? Hindi ngayon sila sanay maglakad. Dapat ang tao, sanay ka sa lahat ng bagay. Sister Alice, sanay ka maglakad, sanay ka sa kabayo, sanay ka sa hirap, sanay ka sa yaman, sanay ka sa meron, sanay ka sa wala. Pero dati kang galing sa wala, dapat magsikap ka para hindi ka na mawalan ulit. Kasi ang pinakamahirap niyan, Sister Cecil, yung galing ka na sa London, tapos uuwi ka ng Pilipinas, tapos babalik ka ulit sa hirap. Ayaw ko niyan. Ayaw kong ipamana ko sa mga anak ko, Brother Matt, yung kahirapan na dati naming naranasan. Kailangan ipakita mo sa anak mo, Brother Matt, na Dayan, Albutra, I'm going to do my best in the United Kingdom, but I want you to become the best. Pagtanda mo, Brother Matt, isa kang proud na magulang. Ipagmamalaki ng iyong anak. Tatawagin ng anak mo na buti na lang. Amen. Kaya dapat tayo mga kapatid, laging may passion, may commitment sa ating goal. Committed. Amen. Hindi yung lagi nasa park. Okay lang naman kung nag-iimbita kayo. Kayo palagi nasa park, hindi na kayo nag-iimbita. Maging mabuti, maging mahalaga yung interpersonal skills. Maghanap ng mga kaibigan. Mababait na kaibigan. Huwag na kayo makikipagkaibigan sa mga hindi mababait. Alam mo yung mga taong maninira, may mga mararamdaman mo naman yan eh. Pag ang isang tao ay naninira sa'yo, yung nakikita mo, binababa ka, Sister Aurelia, yung dinadown ka, leave the group. Disconnect, disengage. Mga kapatid, 2 minutes na lang. Huwag ka na makipagmabutihan. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung hindi mo kaisa ng pananampalataya. Kita mo sabi ng Panginoon, Sister Aurelia. Kaya ang Bible punong-puno siya, Sister Elaine, ng mga aral eh. Gintong aral. Ano sabi ng Panginoon sa Bible? Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ano ang pakikisama ni Beelzebul? Ano ang pakikisama ng Diyos? Sabi ng Panginoon, Brother Matt, you cannot serve 2 masters at the same time. Yung mga kaibigan, mahalaga yun eh. Yung mga kaibigan mo, sabi nga ng Panginoon, bad company corrupts good character. Kaya maganda itong ginawa ni Brother Matt. Brother Matt is a good example, mga kapatid. Marami ang mga kaibigan, pero sabi niya, Pastor Don, gusto kong magkaroon ng bagong mga kaibigan. Kaya ngayon, ang kaibigan niya, Sister Arlene. Sister Arlene Lusong, pag naging kaibigan mo yan, talagang tataba ka dyan kasi walang ginawa kundi magluto na magluto, pakainin ka ng pakainin. Tapos tatawanan ka, taba-taba ko na, paano ka hindi papayat? Sa sarap pagluto. Pero Brother Matt, nagkaroon siya ng pagbabago mga kaibigan. Ang dati mga kaibigan ni Brother Matt, talaga mga mababait na tao din, pero iniba ni Brother Matt ang kanyang mga circle of friends. Ganon din tayo mga kapatid. I'm encouraging you to achieve. Kasi tumatanda na tayo. Ang bilis na ng panahon. Ngayon, Mayo na. Sister Alice, mamaya June na. Tamo, nakangalahati ng buwan. Malapit na. Amen? Ang mahalaga, ang masarap pag dumating na ang June, kahit mga Brother Johnny, pwede tayo magkaroon ng summer getaway. Amen, Brother Jay? Magkaroon naman. Po, Pastor. Siguro, I think advantage natin yung pag-open ng lockdown ay getaway ka agad. Getaway agad. Unang hirit sa tag-init. Mga kapatid, samantala, habang buhay kayo mga kapatid, yung iba, ayaw sumama sa, pupunta tayo ng ganitong, pupunta ng Stonehenge.
Ang kasabi-sabi ba naman Sister Jonah sa akin, Pastor, wala namang makikita sa Stonehenge, mga bato lang na nagpatong-patong. Sabi ko, my God! Kapatid, ang Stonehenge nasa 7 wonders of the world. Ano yung nilagay lang Guinness World Book of Record na pinagpatong-patong lang dahil hindi nyo alam kung bakit nagpatong-patong yun. Enjoy life. Pag pumunta tayo ng mga Bournemouth, maliligo tayo doon, mag-enjoy tayo sa buhay hanggat buhay. Amen. I-enjoy natin ang buhay, kainin natin ang mga pwedeng kainin. Amen. Kaya mga kapatid, kayo ay magpapakabuti. Maging mabuti sa kapwa. Huwag maging magagalitin. Palaging Biyernes Santo ang muka. Pag may nagagalit sa'yo, alam ko si Brother Matt, mabait yan eh. Pag may nagagalit sa kanya, hindi siya nagagalit. Si Sister Arlinda, kailanman hindi ko nakitang nagalit. Minsan nare-review natin yan eh. Pero Sister Arlinda talaga napakababa. Maganda sa tao yung gano'n. Yung kahit itinutuwid, hindi nagbabago ang anyo. Nagpapatuloy. Pag ikaw ay naging mabait sa kapwa, Sister Alice, magiging mabait din ang kapwa sa iyo. Pag nagagalit sa yung kapwa mo, ikaw ay ganito, ganyan. Ano ang sabi? True power is true control. Sister Elaine, may nagagalit sa iyo, relax lang, God bless you. May naninira sa iyo, God bless you. Makikita mo. Relax ka lang. Stay focused lang. Kumbaga, still ka lang because ang Diyos ang makikipaglaban sa iyo. Amen? Kaya kayo mga kapatid, kayo nasa Maranatha Church, maging mabuti sa kapwa. Mapagmahal. Wala tayong pamilya dito. Huwag kayong magpagmalaki. Pagka nagkabisa kayo, huwag kayong meron tumawag sa akin kanina, Pastor, sabi ka ganito. Nagkabisa lang siya, nag-text ba naman sa akin? Pag nagkabisa ako, huyu kayo sa akin. Huyu? Nagkabisa ka lang, huyu na? Amen ba mga kapatid? Kahit magkabisa ka, friend pa rin tayo. Bakit? Kayang bawiin ng Diyos ang lahat ng bagay in a glimpse, in a flick of a finger. Pero kapag naging mabuti ka sa kapwa, sabi ng Panginoon, lahat ng itinanim mo sa kapwa, aanihin mo yan. Amen? Palakpakan natin ang Lord mga kapatid. Doon na lamang.